Praise God. So nakita natin kung paano si Lord gagalaw. Parang nakakatawa, no? Oo, pero kaparaanan ni Lord. Sabi ko, lo grabe, hindi talaga din sayang yung pamasahe mo papunta doon. At saka ang nagdugtong pa doon. Meron pala daw nakagat daw, namatay ng cobra. Yung taga-alaga doon ng irrigation. Kapag mag-ibita ka ng prayer meeting doon, dumadami. Bakit? Natakot eh. Tapos yung mga burara sa kanyang kapaligiran, naglilinis na. Diba? Yan ang nangyari doon. Praise God. Salamat sa Diyos talaga. Huwag tayong mag-alala. Kung hindi yan madala sa santong dasalan, dadaanin ni Lord yan sa secret. Totoo lang. Diba? Maparaan si Lord. Amen. Gagawa at gagawa si Lord ng paraan. Makuha ka na. Amen. Tayo, ba't nakakaupo ka dyan? May nagpipray kasi sa atin. Amen. Harating kasi siya doon. Palagay ko yung mga nauna sa atin, kahit nangawala na sila, pinagpipray siguro tayo. Amen. Hindi mo natin sila kilala, but they are praying talaga. Na kasama tayo sa pinagpipray nila na makakilala tayo. Hanapin natin si Lord. Kilalanin natin si Lord. We have to know God. We have to love God. And we have to serve the Lord. Salamat sa Diyos. Ngayon, we have to pay it forward. May tungkulin tayo. Nadala ka sa panalangin, may nagpipray para sa hindi nga natin kilala, hindi natin binigyan ng isang hamburger man lang. Totoo lang. Amen. Ang daming nagpipray ng kusang loob with deep love and compassion sa atin, mga kapatid. Kaya tayo nakakilala kay Lord. So it's now time for us to pray for others. Higit na sa ating pamilya. Yung isang araw, sabi niya, sis, ang kuya ko, cancer of the liver. Matagal parang handa na rin sila na sabi ko, ate, palagay ko, you have to assure him of salvation. Ang sabi ko sa kanya, ate, i-compose mo yung acceptance prayer. What is acceptance prayer? Makasalanan tayo, tanggapin mo si Kristo. I-compose mo yung acceptance prayer, i-send mo yun sa messenger ng anak ng pamangkin mo, anak ng kapatid mo, and then, kahit yung nagkapikit-pikit na yan dyan, malapit na yan, oo, basahin ng dahan-dahan, sabi ko sa kanya, and then, dito banda sa tenga, kasi nakakarinig pa yan. And then, may pa nga may sabi pa nga ng pamangkin na, auntie, sinabihan ko pa nga niya, Nadi, kapag nag-amen ka, nag-agree ka sa sinasabi ko, pisilin mo yung kamay ko. O ba, pinisil mo na atin? Isabihin, amen! Amen. Oo. Sus, alam mo naman tayo, Ministry of Peace. Pagkatapos talaga na choking na hanggang ngayon nakaburol pa. Pero the thing is, nanakaw niya ang kaligtasan. Amen. May assurance of salvation. Diba? Gagawa at gagawa. Mahalaga po ang ating pananalangin. Praise God. So, sabi ng isang preacher, we are now entering into the work of the Holy Spirit, move of the Holy Spirit. That's what we call apostolic movement. Ano ba ibig sabihin ng apostolic movement? Yung ang gospel ni Lord ay sa anumang kaparaanan, may share na talaga. Di ba, itong mga Facebook live na yan. Noon, nagkagahirap-hirap yung makaasa. Ngayon sabi ni ate, tayo nga yung live natin, maka-capture tayo ng audience na 500, minsan 1,000, minsan 2,000. Sumagawa si ate. Alam din na mangyayari. Amen. Praise the Lord. So, ito, kaparaanan ni Lord, gusto kasi ni Lord na i-share talaga ang mga buting balita para matuto talaga tayo na kasi the Word of God is hininga yan din ng Holy Spirit. Diba? So, sabi ko, the prayer of the righteous person is very powerful, effective, and it avails much. So, ngayon, bakit pinupwersa tayo? Or binigyan tayo ng mandato ni Lord, ipag-pray ang ating mga kapamilya, mag-pray tayo sa lahat ng tao. Bakit? Baka karamihan ngayon, mali-mali paraan sa prayer. Hindi lahat ng prayer nasasagot. Kasi may mga prayer tumalbog dyan sa bubong. Hindi nakarating sa langit. Sabi ng isang ka-online ko, sabi niya, sister, alam mo pa, yung
isang friend ko, tumawag sa akin ng isang gabi, madaling araw, 11 p.m. Siyempre, matutulog na sana daw siya. Sabi daw ko, tulungan mo ako sa pag-pray kasi yung asawa ko, nag-PET scan daw, yung ititrace kung may cancer ba. Nakalaya na daw sana doon. Ngayon, after daw ng result, tuwing daw alas 12 ng madaling araw, hindi pala alas 12, alas 3 daw, ang asawa din daw, pero sumasakit daw agad din dito sa balakang daw, pero lalaki yun. Bakit kaya? Nagsasalita pa daw. Lahat ng kapatid ng dalawa, may pangalan, halimbawa, si Peter saka si John. Tapos yung best friend daw, nangamatay na daw yung tatlo. Bakit niya lagi yung binibigay? Tapos sabi daw, ay, hindi ako sasama, hindi ako sasama. Tapos sabi naman niya, alam mo sis, ang ginawa ko, kumuha ko ng, may cross ba dito? Halimbawa, ito yung cross. Kasi daw dati, minamasats-masats daw niya, baka mamaya may something dyan na kailangang hangin-hangin na tanggalin. Ngayon, hindi pa rin natanggal. Siyempre, kung ikaw asawa ka, tapos nagkasakit, hindi ka rin matutulog, hindi siya natutulog, hindi ka rin matutulog. Eh, sinisi, lumulutan na parang ako lumulutan, mga sa hangin sister. Kaya, alam mo, naka-idea daw siya. Ilagay ko kaya itong cross doon sa yung daw ipamassage daw niya yung, daw, gawin bang pang-massage, ganyan. Sus, 3 araw na ganyan, wala pa rin. Ngayon, sabi niya, Lord, tulungan mo talaga ako. Lord, anong gagawin ko dito para lumayas itong matang ko? Kasi nagsasalita pa daw yung asawa niya. Ngayon, may naisip daw siya na, tawagan mo nga si ganito ganyan. Tinawagan daw niya, kilala ko rin yun eh. Nag-pray nga daw sila. Tapos, kiniban daw niya, ganyan. Alam mo, sige po, mag-pray tayo. In the name of Jesus Christ, ang tatlong mga nabatay na, rest in peace na kayo dyan. Huwag na kayo manggulo. In Jesus name, ganyan. Tapos daw, nagulat sila. Nagulat siya. Ay, naku, pagkatapos ng prayer na yun, na isang linya, nawala na nga. Amen. See? Yan ang sinasabi ko. Ang sabi, I speak the name of Jesus. Hindi ipahit mo yung yun lang, malimari kasi ang dami nating mga kaparaanan na hindi umubra. Sige pa rin. Hindi ko walang tawag. Correct. Ang daming ritual, nagpagod lang tayo. Amen. I pray po na ngayon hindi na ritual, revival dapat ang mangyayari. Amen. Hindi yung tuwing atin ganito, basta nakasali ako, join, nandun sa picture taking, group picture, kasama ako. Uy, hindi yung dapat. Sumali ka, believing na si Lord mangungusap talaga sa akin. Amen. Hindi ako pwede umuwi na walang kapayagan si Lord sa akin. Nagsasayang tayo ng oras, nagsasayang, naantok-antok pa nga, si Kuya nga daw, madaling araw na kami nga, galing kami sa party, alas 12 na kami nagkatulog, grabe. Sabi namin, uy, may assignment po sa Tata Rosa, bilisan nyo naman dyan. So, hindi mapok na talaga, grabe. So, salamat sa Diyos. Yung isang friend ko sa akin, sis, grabe talaga, naranasan ko talaga mag-pray. Simula alas 6 ng umaga. Ulit-ulit, sabi sa Matthew 6 verse 7, sa pananalangin ninyo'y, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Amen. Gaya ng ginagawa ng mga hentil, ang akala nila papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Bato-bato sa langit, nawa, maunawa natin to. Alam mo po, one groan, praying in the Spirit, isang iyak mo lang yan kay Lord. Pwedeng daigin yung 1,000 mong salita, Diyos na paus ka na, napagod ka sa kasasabi ng ang gagandang mga salita, pero wala parang talab yun eh. Ang sabi dito sa Bible, pray sa tulong ng banal na Espiritu. Na kapag puno na talaga ang puso mo, iluhak mo na kay Lord yan, huwag mong pigilan yun. Kasi crying is groaning. When you groan, it goes to the throne. Sabi ng isang kaibigan ko, sa Thailand kasi, sabi namin, mabuti tumagal ka rin dyan, no? At bilang worker ni Lord, ang hirap kayo mag-preach ng hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog, di ba? Mahirap yung may language barrier kayo, di ba? Sabi niya, you know, sis, hindi ako nahirapan. Wow! Bakit hindi ka nahirapan? You know, ang pag-evangelize ko sa kanila, hindi ko po dinadaan sa yung sabihan mo ganyan,
Seatbelt yung Bible dito. Tapos, sabang feeling holy. Para bang banal tayo. Na sila lang yung makasalanan. Parang ganun. Sabi niya, no. Paano ko sila nawin? Yung mga naakay ko na nadala sa simbahan because niluluto ko sila sa pananalangin. Isip